Millennial ang 22% ng populasyon sa United States, pinakamalaki sa lahat ng henerasyon. Pero bakit marami pa rin sa kanila ang nakakaramdam ng pagiging impostor? Alamin natin sa episode na ito ng The Infographics Show. Ang pagiging millennial ay nangangahulugang lumaki ka na parang nasa pagitan ng dalawang mundo, ang panahon ng mga batang malaya at ang pagsisimula ng digital na panahon. Hindi ka na bata, may trabaho at tax return ka na at may kakaibang pakiramdam. Noong edad mo ang tatay mo, parang hawak niya ang mundo. Laging alam niya ang ginagawa niya, mula sa pag-aayos ng gulong hanggang pakikipag-usap sa kontratista. Samantala, nanonood ka lang ng cartoon sa YouTube at nagmi-microwave ng mac and cheese. Madalas biruin ng mga boomer ang mga millennial na parang habang buhay na teenager. Medyo bastos, pero baka may katotohanan din. Ang henerasyon ninyo ay kasabay sa ilang bagay tulad ng trabaho at pananalapi, pero may mga hindi. Maraming millennial ang nagnenegosasyon ng corporate contract o gumagawa ng medical na procedure sa araw at gabi. Umuuwing mag-isa sa one-bedroom apartment kasama lang ang pusa o ka-roommate, nagpapainit ng frozen food o nag-o-order ng DoorDash. Isa itong makabagong bersyon ng Jekyll at Hyde, mahusay at professional sa araw, pero bumabalik sa mga ugaling parang bata sa gabi. Pero sa kung anong dahilan, parang hindi mo pa rin talaga nararamdaman na isa kang ganap na adulto at hindi ka nag-iisa. Ayon sa mga pag-aaral, mahigit 50% ng millennials at Gen Z ang nakakaramdam na hindi pa nila alam kung paano maging adulto, di ba? Mas mataas pa dyan, 63% ang nagsasabi na hindi sila kailanman naihanda para sa kung ano ang magiging buhay bilang isang adulto. Marami ang nagsasabi na pakiramdam nila ay hindi naman sila gaanong nagbago mula noong kabataan nila. Parang naglalakbay lang sa buhay na kunwari ay adulto, nagpapanggap lang para mapanatili ang trabaho. Walang pinagkaiba kung mataas kang opisyal o nagtatrabaho sa fast food dahil nararanasan ito sa lahat ng antas, lalo na sa mas batang henerasyon. Bakit nga ba karaniwan ito at matagal nang nararamdaman? Sigurado ka bang ikaw lang ang nakakaranas nito? Tinawag mo itong imposter syndrome, yung pakiramdam na di ka karapat-dapat sa posisyon mo. Ayon sa millennial standards, matagumpay ka, may office job ka, totoong mesa, at hindi kailangan magraket para sa pagkain o pera. Kahit ganoon, parang anumang oras ay mapapaalis ka sa opisina. Habang mas marami kang nababasa, mas lumilinaw na hindi lang ikaw ang nakakaranas nito. Hindi ka naman immature at siguradong hindi ka nag-iisa. May pangalan pa nga para sa pakiramdam na ito. Maraming millennial ang naglalarawan nito bilang pagdaan lang sa kasalukuyang yugto ng buhay. Naghihintay ng isang bagay na mangyayari na magpapagising sa kanila at magsisimula ng totoong buhay. Dapat daw may buhay sila na parang sa magulang nila. Tinatawag itong waiting room effect, yung pakiramdam na parang naghihintay ka lang at di pa nabubuhay ng tunay. Opisyal na magsisimula kapag may senyales, pero paano kung hindi ito dumating? Bilang bata, marami kang oras sa arcade ng mall, nanonood ng loading screen na nag-aanyaya sa iyong gastusin ang barya mo sa laro. Parang ganun din minsan ang paglalakad sa buhay, isang pansamantalang estado na naghihintay na magsimula ang totoong bagay. Matagal ka nang nagbabayad ng upa, pero hinihintay mo pa rin ang sandali na magkaroon ng sarili mong tirahan. Hindi ito ang trabahong pinangarap mo, pero nababayaran ang mga gastusin at mas okay kaysa mag-Uber. Ayos lang, pero hindi mo talaga gusto. Paano mo nga ba malalaman kung kailan na talaga ang tamang panahon para sumugal? Madali para sa mga millennial na magpalipas lang ng buhay. Naghihintay ng perpektong pagkakataon hanggang sa mapansin nilang lumilipas na ang mga taon. 47.6% ng millennial ay nag-uupa pa rin. Mahigit 1/4 ang umaasa sa gig work na mas malaya pero kulang sa kasiguraduhan. Hindi na madaling makamit ngayon ang mga klasikong palatandaan ng pagiging adulto gaya ng sariling bahay, matatag na karera at pamilya. Para sa maraming henerasyon, ang pagpasok sa pagiging adulto ay hindi isang pagpipilian. Isa itong abiso mula sa gobyerno. Noon, madalas tawagin ang mga kabataang lalaki para magsundalo na nagdudulot ng kanilang pagtibay at pagkamature. Nabibigyan sila ng praktikal na kasanayan para mas madali silang makahanap ng trabaho. Ngunit kahit tapos na ang panahong iyon, mas magulo na ngayon ang buhay. Mas organisado noon ang mahahalagang yugto tulad ng pag-aasawa, kaya paulit-ulit kang naghihintay. Dahil maraming millennial ang nasa parehong sitwasyon, malinaw na hindi lang ito personal. Halos lahat ng millennial na makausap mo, pareho ang sinasabi. Gusto nilang magkabahay, magpakasal, at magsimula ng pamilya. Pero parang kulang ang mga oportunidad. Nagsusumikap sila, sinusubukan nilang maging mas panatag. Pilit binubuksan ang pinto ng oportunidad, pero ayaw talagang gumalaw. Parang nakabara ang pinto o, mas malala pa, nakakandado.
Ang pananaw ng henerasyong ito sa tagumpay ay naaapektuhan pa rin ng ideya ng pamilyang nakikita sa telebisyon. Nakatira sa subdivision, may matatag na trabaho si tatay at si nanay, ay abala sa bahay o sariling karera, pero laging may hapunan gabi-gabi. May ilang mga anak at sapat na espasyo para sa lahat. Ito ang uri ng buhay na pinapangarap. Ito ang tinatawag na American Dream at nagsimula ito noong dekada 1950. Dahil sa pag-usbong ng industriya matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, naging mas mura at madaling makuha ang mga produkto at bahay. At tumaas ang trabaho kaya mas abot kaya na ito ngayon. Ito ang naging mga palatandaan ng pagiging adulto. Nakakakuha ka ng matatag na trabaho na maaari mong hawakan hanggang sa pagre-retiro, bumibili ka ng bahay at kotse, nag-aasawa ka at pinalalaki mo ang susunod na henerasyon para yakapin ang American Dream tulad ng ginawa mo. Marami ng palatandaang di na kayang makamit ngayon dahil sobrang mahal ng bahay at kotse at pababa na rin ang mga trabahong may mataas na sahod. Dahil dito, maraming milenyal ang napilitang magrenta at mag-ipon buwan-buwan, lalo na't tumataas ang upa. Mas lalong hirap mag-ipon para sa American Dream. Ang bahay at kotse na palitan ng apartment at bus pass na uuwi sa nakakatakot na realidad. Maraming milenyal ngayon, ang isang masamang araw lang ang layo mula sa pagkawala ng lahat at halos 75% sa kanila ay umaasang mabuhay mula sahod hanggang sahod. Ibig sabihin, halos imposibleng makapag-ipon at kapag may nangyaring hindi inaasahan tulad ng biglaang gastusin sa ospital o biglaang tanggal sa trabaho, hindi malabong mauwi sa kawalan ng tirahan. Kadalasan, hindi maunawain ang mga may-ari ng paupahan kapag ipinangakong sa susunod na buwan na lang magbabayad. Dahil dito, mahirap maramdaman ang pagiging adulto at napalitan ito ng kawalang katiyakan. Dahil dito, naisip ng maraming milenyal na hindi na babalik ang mundong kinalakihan nila at pakiramdam nila na wala silang kontrol sa sariling buhay. Parang pansamantalang inuupahan lang nila ang buhay nila bago magsimula ang totoong buhay. Kapag umuupa ka, natural na mas malakas ang loob mong gamitin ito. Madalas itong tinatawag na rental car theory, kung saan kapag nagmamaneho ka ng inuupahang sasakyan, hindi mo pinapalitan ang langis o nililinis ang mga bintana, basta mo lang ito ginagamit ng todo at ibinabalik pagkatapos. Pero hindi ganoon gumagana ang natitirang bahagi ng ating buhay. Pag in-apply mo ang teoryang ito sa relasyon at pera mo, malalaman mo kung bakit parang magulo ang lahat. Madalas tratuhin ng mga millennial ang lahat ng bagay sa buhay nila sa ganitong paraan habang hinihintay nila ang susunod na yugto ng kanilang buhay. Kasama na rito ang mga relasyon, na kadalasan ay mas kaswal kumpara sa ibang henerasyon. Madalas na mas kaunti ang oras na ginugugol ng mga millennial kasama ang mga kaibigan nila ng personal, at mas naging halata pa ito sa Gen Z. Sa halip, mas marami silang oras na ginugugol online kasama ang mga kakilala lang. Ang kawalan ng matibay na pundasyon ay laganap na. Ang paglilipat ng mga millennial sa kaswal na online pakikisalamuha ay nagdulot ng problema sa pakikipag-date at relasyon. Sa 2025, 44% lang ng millennial ang kasal at halos kalahati ang may anak, mas mababa kaysa boomer o Gen X. Kung parang turista ka sa sarili mong buhay, may saysay pa bang pagandahin ang mga bagay? May mga panahong pakiramdam mo'y parang dumadaan ka lang at walang saysay ang ginagawa mo. Tinitingnan mo lang ang hinaharap at lahat ng ginagawa mo ngayon ay parang karaniwang bahagi lang ng buhay mo. At kapag hindi mo tinitingnan ang hinaharap, binabalikan mo naman ang nakaraan. Ang nostalhiya ba ay nagbibigay ng ginhawa o siya ring dahilan ng pagkakakulong mo? Isa pang aspeto kung saan nahuhuli ang mga millennial ay ang stock market, na noon pa man ay isa sa pinakamatatag na paraan para magkaroon ng pangmatagalang yaman. 57% lang ng Gen Z at millennial ang nag-i-invest sa stock market at lalo pang bumababa ito habang tumatanda. Ang stock market ay para sa pangmatagalang pagtaas ng halaga. Ngunit karamihan sa mga millennial ay hindi ito iniisip at marami rin sa kanila ang walang sapat na pera para mag-invest sa blue chip stocks. Dahil walang malinaw na kinabukasan, dumarating ang kawalang interes. Kahit matagal ka na sa sitwasyon, ramdam mo pa rin na baka may pagbabago na paparating. At dahil dito, mas madali na lang na magpatuloy kahit magulo. Pero kapag nawala ang ilang stress ng pagsubok na gawin ang malalaking bagay sa buhay mo, iniiwan din nito ang malalim na pakiramdam ng pagkabagot. Ano kaya itsura mo matapos ang 20 taon? Ano plano mo sa hinaharap? Nakakatakot isipin. Kaya minsan aliw ang balikan ang nakaraan. Kahit 20 o higit pang taon na ang lumipas, para sa maraming millennial,
Parang dekada 90 pa rin. Panahong maganda at madali ang lahat, masigla ang mall, abot kaya ang libangan at mahirap bitawan iyon. Mas mahilig sa nostalgia ang mga millennial kumpara sa ibang henerasyon na makikita sa mga Disney adults. Sabi ng iba, namumuhay ang mga grupong ito sa mundo ni Peter Pan, ayaw tumanda. Mas malala pa, pati mas batang henerasyon ay napapansin na rin ito. Sa mga nakaraang taon, naranasan ng mga millennial ang matinding kahihiyan at pinagtatawanan ng Gen Z. Mapapansin mo rin ang pagiging mapanuri nila kapag kasama ang mas batang pinsan. Naalala ng millennial ang makabuluhang mundo, samantalang ang Gen Z ay lumaking parang hindi nababagay sa mundo. Kaya kapag excited ka sa Super Nintendo o Blink 182, nagmumukha kang katawa-tawa sa kanila. Huwag mo na rin simulan ang tungkol sa Harry Potter. Pero hindi mawawala agad ang nostalgia. Nakakatakot ang mundo at parang hindi naman ito gumaganda. Mabilis ang takbo ng teknolohiya, lalo na mula nang pumasok ang AI. Hindi mo lang iniisip ang paghahanap ng mas magandang trabaho, kundi pati ang pagpapanatili ng kasalukuyang trabaho. Madalas, lalong nakakanerbiyos magbasa ng balita. Mas madaling balikan ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo noong bata ka. Pero ang problema, baka tumigil ka na sa pag-usad. Nakakaakit ang nostalgia, pero alam mong babalikan mo lang ang lumang alaala. Mas maganda na ang waiting room ngayon, pero oras na para umalis. Ingat sa bitag ng nostalgia. Parang vending machine ng merienda sa waiting room. Nakakatuksong manatili, pero kahit gaano ka komportable, naghihintay ka pa rin ng tao. Ito ang katotohanang ayaw marinig ng marami. Ngayon, wala nang doktor. Ikaw ang magpapasya ng oras mo. Ang buhay ay parang waiting room na hinihintay ang pahintulot para sa susunod na yugto. Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong millennials ang nakakaramdam ng ganito, pati na rin ang mga boomers at Gen X. Noong sila naman ang nasa posisyon mo, nagpapanggap lang din sila hanggang sa magtagumpay, katulad mo ngayon. Sa totoo lang, may nakakatakot na balita. Hindi humihinto ang totoong buhay para kanino man. Walang darating para iligtas ka o bigyan ng shortcut sa pangarap mong buhay. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo at maaaring ito ang pinaka nakakatakot mong napagtanto, mag-isa ka lang. Ikaw na ang matanda at kailangan mong magdesisyon. Nakakatakot pero nakakalaya rin. Hindi naman nakakandado ang pinto, kailangan mo lang magpasya buksan ito. Isipin ang gusto mong kinabukasan at gawin ang unang hakbang. Kailangan mong bitawan ang safety net at harapin ang mga panganib na iniiwasan mo. Doon mo makikita kung ano ang itsura ng pagiging adulto para sa'yo. Nasa iyo kung paano mo bubuuin ang adulthood ng henerasyon mo, kahit hindi na ito kasing stable noon. Magulo ang buhay mo, at ayos lang. Hindi mo kailangan ng perpektong mundo, kundi tanggapin ang sarili mong kaguluhan at ikaw ang huhubog dito. Pwede mong simulan to pa rin ang pangarap mo kahit may regular kang trabaho. Ngayon, imbes na manood ka ng lumang cartoons tuwing Biyernes ng gabi, baka lumalabas ka na at nakikipag-usap sa iba dahil iisa lang ang pintuan palabas ng waiting room. Pag tumawid ka roon, magbabago ang lahat. Alamin kung bakit paulit-ulit na may krisis sa pananalapi ang mga millennial o panoorin ang 10 minutong paliwanag ukol sa bawat henerasyon.